Hello mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite na tagalista ng mga noisy, si Sas Rogando Sasot, wala ng iba. At alam nyo naman po ang mga pasabog since last night na hindi na mapipigilan ng mga taong nagkukubli ng katotohanan. Dahil ang sabi nga nila, ang bagoong kahit gaano man nyo takpan, anong mangyayari? Mangangamoy at mangangamoy pa rin. Ayan, so nakuha na natin ang mga necessary documentation at iba pa. So, i-share nyo ito nang malaman nila ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay? Dahil ito ay kinukubli nila, niloloko nila ang taong bayan. Magkakasabwat silang mga walang moisture sa buhay. So, ngayon ay uunti-untiin na natin ang mga kagimbal-gimbal na revelasyon na nangyari mula pa kagabi. So, paki-share muna ito yung mga kakamping dyan. I'm so sorry to burst your bubble, but your bubble has no moisture. So, eto na ang ating gagawin, no? So, paki-share ito sa mga chat group ninyo, yung mga nanananghalian, mga nagluluto, ganyan, yung mga nasa motel, hugutin nyo muna yan. Makinig muna kayo sa revelasyon na dapat ninyong matunghayan dahil kayo po ay binubudol. Binubudol po kayo ng mga taong nagpapanggap na kunwari sila ay ang malinis. So, kaya kailangan paki-share nyo po ito nyo ngayon, itag nyo po ang mga kaibigan ninyo, ang mga kakamping na nagsusubaybay sa akin. I want your rebuttal that should start from A to Z. Okay? So, mga ka-moisture, paki-share po ito, yung mga team replay, kayo na ang bahala later on, hindi ba? So, ano na mga friendship, binabati ko yung mga, hintayin lang po natin ang ating mga ka-moisture na I'm pretty sure yung mga nasa trabaho ay gusto muna magpunta ng toilet, di ba? Di ba? Yung mga OFWs dyan, na malaman ninyo ang katotohanan at kung ano ang ginagawa nila para pagtakpan ito. I-share ninyo, itag nyo si Risa Ontiveros, itag ninyo lahat ng mababanggit dito dahil ang mga ito ay mga wala sa wisyo. Ang nangyayari ay ganapang adik. Bakit siya ganapang addictus benedictus? Dahil ito ay nagkabuhol-buhol ang script. Okay, nagkabuhol-buhol ang script. At ito ay dapat ninyong ipalaganap dahil kayo ay pinaglololoko. Tayo po ngayon ay ilalabas po natin ang mga pagkatagpi-tagpi ng panahon, hindi ba? Uunahin po muna natin ang pinag-ugatan ng mala-explosive na revelasyon na ito, ang isang video na pinadala sa akin mula sa isang babaeng nagngangalang Yumi Santiago na nag-war shock, nakasama ang kanyang Mudrakel sa video na iyon. Ipapanood ko uli sa inyo ang video, okay? Ang babae dito, yung nakasalamin na ipapakita ko sa inyo ay si Yumi Santiago. I-search nyo na lang sa aking page, nandoon po siya. Yung mga nasa TikTok po at mga nasa YouTube, wag na kayong magpaalam sa akin na i-download nyo ang video ko. Wala pong copyright ang aking video. Ikalat ninyo, i-repost ninyo. Bahala na kayo kung anong gagawin ninyo. Basta dapat buong katotohanan lamang ang ininyong ilalagay. So, na-interview ko na dito yung babaeng nakasalamin na talagang siya ang nag-i-splook. Ipapapanood ko sa inyo uli. Okay? Yung pinag-ukad ng video na nasa kasalukuyan ay super viral na. Super viral na siya dahil kagabi lang ito na post. Kagabi lang siya na post pero siya po ngayon 16 hours ago lang pero ngayon siya ay 260,000 views na. Ayan. So dahil siya ay 260,000 views na, bonggang-bongga, super bongga na siya.
Okay. So, ipapanood ko uli yung nagva-viral na ngayong video. Ito ay si Yumi Santiago na kabarkada ni Maan Lapid na anak ni Lito Lapid. Okay. Alam nating lahat gusto natin na matapos itong korupsyon na to. Pero yung si Maan at Jerol, putang ina, pinatakas yung 600. Nasaan ang konsensya nyo, uy? Illegal na illegal ang Pogo, pinatakas ni Maan. Sino nag-utos sa'yo, Maan? Kapalit na ng milyones. Basta ang mga tao, pinagbibigyan mo ng 20 mil. Hindi mo alam yung mga tao mo din ang nagdadaldal sa'yo. Guys, nasan na yung mga mga nasa Senate hearing nahuli sa GMA, sa mainstream media ng mga Chinese? Wala na, di ba? Oh, wala na. Pinatakas na nila. Pinatakas na kasi nila, Maan. Oh. Umikot ang puwet niya nung may gumawa ng manifesto. Buti na lang tatay niya, senador. Oh, bakit? Oh, isa pa rin kinakangkang ang senador doon. Hindi kailangan malaman nila to eh. Nanggigigil kasi ako eh. Oh, ano, mga BI, totoo sinasabi namin, di ba? 600 plus kayong BI na nanonood sa amin ngayon. Alam nyo ang lahat ng istoryang to. Kaya Maan, malis ka na dyan sa Clark. O ako sa'yo, mag-resign ka na. Graceful exit. Bago pa lumala Mag-resign ka na ito. lang. Kasi hindi kami titigil talaga hanggang di ka naaalis dyan. Hanggat hindi ka naaalis sa pwesto mo. Ikaw, Jurel, malis ka na rin, mag-resign ka na. Baboy kayo pareho. Akala nyo civil service lang. No. Yung manifesto, 600 na nanggaling na Pogo, nahuli na Chinese, Taiwanese, lahat na. Uy, sinong Wala Leon na. Guerrero sinasabi mo? Alam mo, meron kasing samahan din ng Leon Guerrero. Ang alam ko dyan, ang pinaka-founder ng Leon Guerrero, isa na dyan si Senator Bong Revilla. So, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mami, may I know your FB po. Sorry, Mr. Daniel, hindi ako nag-FB. Shoutout sa 800, nakalampag ba ang nasa immigration? 888. O, alam dumami. nyo yan, di ba? Alam nyo yan, di ba, guys? Alam nyo yan. na Tatlong pinatakas eroplano. niya, tatlong eroplano. Magkano yung binigay sa mga tao na tumulong tigbe 20 mil? Para ilusot doon sa sinasabi Bactor, 20,000 bawat Maan, isa. mag-resign ka na. Hawak namin ang manifesto na itinago ng isang senador. Sorry ka. Sorry ka. Dapat tanggalin. Dapat talaga tanggalin na sila. Pati yung mga nagtatak ng mga passport ng mga Taiwanese. Lahat kayo. Actually, walang nagawa yun kasi sabi nga nila susunod lang sila sa utos eh. Susunod Kasi sila nga, sa utos pero naiinis sila dahil 20 mil lang binigay. Alam mo, yun ang pahirap sa'yo, Maan. Binigyan mo lang kasi ng tigbe 20 mil. Ayun, ang sama-sama ng loob ngayon ng mga kung tao. datuloy lang nabigyan ng tigbe 20 mil. Oh. Ayan. Ngayon, i-demand nyo yan ngayon guys, lahat ng subscriber natin dyan. I-demand nyo, nasan na yung mga Taiwanese na yon? Sige nga, nasan na yung mga nahuli na sa Pogo? Sige nga, samantalang ang mga Pilipino ini-execute sa China kung saan, ganito mo na konti. Hindi, may sinasabi siya. Hindi ko nababasa. Wow, ang masasama nilang tama yan dapat. 1,028. Di ba nakalampag ang Bureau of Immigration? Ano ngayon? Mga taga-immigration ng Clark. Ayoko Pogo! magsalita eh. 3 eroplano. Kanina pa ako nang gigigil magsalita. 3 eroplano. Gano'ng kahaba eroplano? 200 passengers daw ang 200 kada isang eroplano. Hindi lang daw 200 eh. 200 plus, ganun. Pero yung manifesto natin, mamaya pa natin checkin. Mag-resign ka na, Maan. Mag-resign ka na. Mali ka ng ginawa mo sa akin. Mag-resign ka lang. Akala nyo civil service, akala nyo hindi lang ako maipasok sa BI. Hindi. Mas magandang posisyon ko ngayon. Mas magandang inaalagaan ko ang anak ko. Mas maganda natitingnan ko ang anak ko dito sa loob ng bahay. Kesa ng lolo ko ng sambay. Okay. So, kung gusto nyo mapanood yan, nasa wall ko. At yung mga TikToker, yung mga YouTuber, wag na kayo humingi sa akin ng permiso kung anong gagawin nyo sa video ko. Go ahead. This is about the country. Hindi nyo kailangan humingi sa akin ng permiso tungkol dito, no? Wala po tong copyright. So ngayon, yung lumabas po dyan ay si Yumi Santiago. At nahanap ko po siya kaagad at na-interview po natin siya kanina. So, mamaya, pagkatapos nito is, daanan ninyo yung wall ko, nandun yung interview niya. Ngayon, marami siyang revelation. Yung sinasabi po niyang manifesto doon, ibig sabihin po nun, yung flight manifesto, yung listahan. Okay?
sabi niya, pinapasok daw. So may mga pogo, mga Chinese, Taiwanese, pero karamihan daw mga Taiwanese. Yung manifesto raw na yon ay pinadala papunta kay Senator Risa Ontiveros. At si Risa Ontiveros walang ginawa. Tumahimik. Okay. Ngayon, alam niyo yung pogo-pogo ni Risa Ontiveros, emerald pogo-pogo, hindi ba? At ang inaano niya niyan is si Alice Go, na pilit niyang nililink kay Duterte ni Risa Ontiveros. Okay. Pero itong si Yumi, no, sabi niya, bakit ka-lunch ng anak ni Senator Lito Lapid, si Sheila Go? Okay, kailan naging ka-lunch? Naging ka-lunch ng October 4, 2024. Doon sa parang farm nung Romy. Taga Pampanga ito, Romy. At syempre, kinala po natin ang mga ebidensya, ang mga reels, ganyan. Ngayon, yung mga tao mababanggit dito, wag na kayong mag-deactivate, na-download ko na lahat. October 4, 2024. Okay, bibigyan ko lang kayo ng timeline. Okay? Ito ang timeline, ha. So, naalala nyo, tumakas daw si Sheila Go, si Alice Go. Okay. Ngayon, ito yan. Ayan yung nakabalik na sa Pilipinas. Yan yung Sheila Go. Okay? Nakikita nyo ba, mga Bex? Nakikita nyo ba? Ayan si Sheila Go. Okay, nakabalik na yan ng Pilipinas. Kailan ba to? This was 5 months ago. So, mga August 23, 2024. Ayan si Sheila Go. Nakaano na siya, nakabalik na. Ayan yung mga BI, ganyan, etc. Tapos, nagkaroon ng hearing, Senate hearing. Si Risa Ontiveros din, nandun si Sheila Go. Naalala nyo yan? Sandali, hanapin natin yan para makita nyo yung hearing, emerald. Ayan pa, may mga pagalit-galit pa si Risa Ontiveros. Emerald tayo ni girl, ini-emerald. Ano mo, girl? Wag mo kaming aaklain. Ito, papakita natin, ha. Hindi lang natin papakita lang natin yung Chimbu Star. Ang tagal naman ng mga advertisement. Kumikita pa kayo sa akin. Hintay lang natin. Yan. Nagagalit-galit pa si Risa Ontiveros. Risa Ontiveros, slapping Sheila Go. Get stern reminder from Ontiveros. Ikaw pala, Risa, nasa iyo pala yung flight manifesto. Bakit hindi mo binulgar? Binigay pala sa'yo. According to Yumi Santiago, yung si Yumi Santiago po, yan po ay kabarkada ni Maan Lapid. Si Maan Lapid po ay anak ni Lito Lapid. Okay, ito, papakita ko sa inyo, no? Nagpadala na alam mo naman ako, guys, hindi ako po pwedeng walang evidence, no? Walang evidence. Okay. So, ipapakita ko sa inyo yung mga pinadala sa akin ni Yumi Santiago na mga evidence kung gaano sila ka-close ni Maan Lapid. Okay, o mga anak ni Lito Lapid. Okay. Ito, ha, i-share natin. Ayan, ha, usapan namin to sa Emerald. Ayan. Ayan, so, makikita nyo dyan, ayan si Maan Lapid sa bahay nila to. Ayan si Maan Lapid, yung naka-pink. Ayan, pak, sa bahay yan ni Yumi Santiago. Pak. Ayan, may mga gathering. Yang nasa front na yan, yung kumukuha ng picture, si Maan Lapid. Nasa likod ni Maan Lapid na lalaki, yan si Maynard. Maynard ba yan? Reynald. Maynard. Okay, Maynard. Yan, yung lalaking yung naka-black. Okay. So, eto sa bahay to magkakasama sila dito ni Yumi. Si Yumi yung nag-chichika dun sa opening video. Ayan. So, pinapakita niya sa akin. Diyos ko, nakiusap pa si girl. Nakiusap pa si Yumi Santiago na wag ko siyang pagkatawanan dahil hindi pa raw siya retokado sa mga pictures na to. Okay lang yan, girl. Okay lang magparitoke. Basta you're happy and it gives you confidence. So, ayan si Maan. Si Maan Lapid, sa bahay yan nung Yumi Santiago na kaninang nakita nyo, napanood nyo, nakita nyo na. Si Maan ng head ng Clark. Okay.
Oh, ayan na. Sa inyo may evidence tayo. Ngayon, kailan nagkaroon ng hearing itong pagbalik ni Sheila Go? Kailan? Papakita ko sa inyo ha. Oh, sabihin lang, ano lang natin ha, para malinaw ang timeline ba? Timeline. Timeline. Oh, ayan yan. Oh, Emerald, hearing with Sheila Go, with Riz Ontiveros, Chimbustar, di ba? Kailan ba to? Ano to? This was September 5, 2024 pa ito pinost ng ABS-CBN. Oh, September 5, nakabalik na August, ganyan. Mga hearing, ganyan. Tinatanong kung sino nagpatakas, Emerald, hindi ba? Si Risa Ontiveros, kunwari, walang alam. Napunta na pala sa kanya yung mga pinapalusot ng Maan na manifesto na anak ni Lito Lapid. Nasa kanya pala. Pinadala ng Bureau of Immigration. Deadma si girl! Deadma ka girl. Bakit? Bakit ka deadma? Pinadala pala sa inong Bureau of Immigration yung mga manifesto. Dalang sasabit ba si Maan Lapid? Si Maan Lapid yung head ng Clark. Okay. Ngayon, kita niyo yung timeline, September, pahiring si Riz Ontiveros nung nakabalik na to si Sheila Go. Diba? Si Alice Go. Ngayon, itong si Yumi, may nabanggit kasi yan dyan sa kanyang eklabo. Ang sabi niya, bakit nakikipag-lunch itong anak na lalaki ni Senator Lito Lapid kay Sheila Go, nakikilunch. Sabi ko, anong lunch yan? May video daw. Bongga, may video. So, pinahanap ko kasi ang tagalan nito, October 4, 2024. So, imagine nyo, hearing August, September. October 4, 2024, ang kabudol fight, alam yung budol yung kainan, di ba? Kabudol fight ni Sheila Go, anak ni Lito Lapid. So, ito, papakita ko sa inyo yung mga reels. Ito ay galing ito sa isang reels ito na ni Mer Sagum Yabot. Okay. Sa ata ito, meron itong, ang kainan dito ay kay Romy. Sino bang Romy to? Basta Romy, si Romeo something. Anong pangalan ni Romy? Basta siya, may farm. So makikita nyo, basta may farm siya. Oh. Kuha ko ang tundok. So, nakikita nyo. So, yung makikita nyo yung lalaki niyan, siya yung may-ari nung farm. Baka naman ito yung farm. Baka naman ito yung farm na sinasabi ni Alice Go. Oh, farm. Siya yung, ayan, yung nakikita nyo sa gilid, siya yung may-ari. Okay. Tundok. Ngayon, yung katabi niya dyan, yung naka-gray, yan yung anak ni Lito Lapid. Swerte yung mga ang daming ulam. So, ayan. So, nakita niyo yung babaeng nakatalikod na yan. Yan si Sheila Go. Makikita niyo yan mamaya in full view. Kain na kayo. Ayun, nakita niyo yan, yung kumakain na yan, yung naka-gray, yung katabi ng naka-cap. Yan ay anak ni Lito Lapid. Anak niya ni Lito Lapid, si Maynard. Maynard ba pangalan yan o Reynold? Maynard or Reynold. Basta yan ang anak ni Lito Lapid. Okay, kita nyo, yung naka-gray. O yan, yung naka-gray, anak niya ni Lito Lapid. Tundok. Okay. Ngayon, diba? Ayan na si Sheila Go. Kabudol fight nila lunch. Kabudol fight. Ayan, si Sheila Go. Ngayon, ikaw ba ay nakikipagbudol fight, kainan sa hindi mo ka-close? Ano yan? Napadaan lang si Sheila Go? Ayan si Sheila Go. Ayan, pak! Budol fight. Pak! Ayan si Sheila Go. October 4, 2024. Ayan. Ayan si Sheila Go. Pak! Sheila Go. Good morning. Okay, yan ang si Sheila Go. So, ayan pa. Papakita ko pa yung baby, kuha mo. si Sheila Go. Kita natin, ha? Ayan si Sheila Go. Baby, kuha mo rin ito, Ryan,
So, nag-aabot ng issue si Sheila Go. Pa, sa kanilang boodle fight, nakasama ang anak ni Lito Lapid. Ayan si Sheila Go. October 4, 2024 po yan. October 4, 2024. So, bakit mo, Risa Ontiveros, inililink kay Duterte, ang kaboodle fight, pagkatapos ng hearing mo, anak ni Lito Lapid? Paisa nga ako sa tabi ni ma'am. Ayan, may dalag pa. Ano ka ngayon, Risa? Bakit mo pinoproteksyonan ang mga anak ni Lito Lapid? Si Maan, hindi mo ipinalabas yung manifesto na ang madadawit doon ay si Maan Lapid. Bakit? Siguradong alam mo to na ang kaboodle fight ni Sheila Go, na kapatid ni Alice Go, after ng hearing ninyo, ay anak ni Lito Lapid. Bakit mo? So, gagayahin ko kayo dyan sa Kongreso, yes or no, Risa Ontiveros? Protector ka ba ng mga anak ni Senator Lito Lapid? Di ba? Ganun lang kasimple. Protector ka ba ng mga anak ni Senator Lito Lapid, Risa Ontiveros? Ito'y malinaw lang na katanungan. Ang sabit pala dito, mga nagpapapasok sa Clark, anak ni Lito Lapid, si Maan. Itong pamilya pa lang ito, no? Ang pamilya pa lang ito, dapat ang iniimbestigahan tungkol sa Pogo. Di ba? Bakit? Putya, 2013, nahuli ng US Immigration and Customs Enforcement ang asawa ni Lito Lapid na nagsasmuggle ng dollars papuntang Las Vegas. Anong ginagawa sa Las Vegas? Casino. Hindi ba? Ayun, nahuli. Report to ng US Immigration and Customs Enforcement. Asawa ni Lito Lapid, babasahin ko sa inyo, 2013. Wife of Senator in the Philippines sentenced for bulk cash smuggling. Bakit sa Nevada? Bakit sa Las Vegas? Kasi nga, ang casino ginagamit talaga yan sa money laundering. So makikita mo, Marisa Tadeo Lapid, 55, wife of Philippine Senator Manuel Lito Lapid, was sentenced February 4, 2013 by U.S. District Court Judge Lloyd D. George. The defendant previously pleaded guilty to 2 counts contained in a criminal information, bulk cash smuggling. Hanapin nyo na lang to, i-search nyo sa Google, Maria Tadeo Lapid. Okay? Nahuli sa immigration, nagsasmuggle ng dolyares sa Las Vegas. Bakit sa Las Vegas? Dahil ang Las Vegas po ay nandyan ang mga casino. Casino, money laundering, ganyan yan. Okay. So, bakit mo pinoproteksyonan ito, Risa Ontiveros? Si Maan pala daw ang involved dyan sa nagpapapasok sa Clark. Maan Lapid. Yung mga taga-BI sinasabi ko sa inyo, pag natuloy ang The Great Reset at hindi kayo mag-isplok, baka kasama kayo sa mga reset. Kaya lumantad na kayo, umamin na kayo, at bakit itong si Senator Risa Ontiveros ay hindi niya inaksyonan ang flight manifestos na galing ng Bureau of Immigration. Bakit bilang stop daw? Stop nung napunta na sa'yo. Ni-receive mo pala, Risa Ontiveros, sabi ng mga taga-BI, Bureau of Immigration. You receive the flight manifesto, mga pinapapasok na Chinese, Taiwanese, mga Pogo. Ba't hindi mo raw inaksyonan? Hindi ba? At bakit mo pinoproteksyonan ang anak ni Senator Lito Lapid na si Maan Lapid, pati na si Maynard, na ang kabudol, kainan ng kamay, kabudol. Di ba? Hindi po tayo nakikipagbudol fight sa hindi nating kakilala, ka-close. Nandun kayo, same budol-budol. Di ba? Papakita ko uli. Di ba? Ayan, si Ilago, October 4, 2024. Di ba? Ang kasama niya dyan sa table ay si anak ni Lito Lapid. Ito yung may-ari ng restaurant. Yan, may-ari ng restaurant yan. Ayan yung anak ni Lito Lapid, yung nag-gray yan. Bakit kayo magkakasama? Di magkakakilala kayo, hindi ba? Kayo ang magkakakilala. Hindi po tayo nakikipagbudol
nakikipagkaiman sa hindi po natin ka-close. Ano yung bigla ka na lang nag-arrive? Bigla na lang nag-arrive si Sheila Go sa budol lunch na kasama ang anak ni Lito Lapid. Ano na, Risa? Protector ka ba ng mga anak ni Lito Lapid? Si Maan Lapid, pati na yung anak niya na after ng investigation mo, nang nakauwi na si Sheila Go, ay ka-lunch ng anak ni Lito Lapid, kabudol fight lunch. So, Senator Risa Ontiveros, bakit hindi ka nagsasalita tungkol dito? Are you the protector of Maan Lapid at yung kapatid ni Maan Lapid na si Maynard? So, yun lang, no? Marami pang dadating, okay? Mag-expose pa ang lahat. So, Senator Risa Ontiveros, bakit hindi lumabas ang pangalang Maan Lapid at Maynard, mga Lapid, sa iyong investigation? Sila pala ang ka-close ni Alice Go. Ano na, girl? Ano na, girl? Ilabas mo na yan, girl. Dahil pag nagkaroon ng great reset, Risa, nako, girl. Ewan natin. So, di ba? Sino ngayon? Bakit hindi ngayon lumalabas ang pangalan ni Maan Lapid sa iyong investigation? Siya pala nagpapalusot. Saka itong Maynard na ka-close ng kapatid ni Alice Go. Bakit hindi lumalabas yung mga Lapid sa iyong investigation, Risa Ontiveros? Sa investigation nyo dyan sa Senado. Pinoproteksyon na ninyo. Bakit? Ano yan? Ano po ito? Akala ninyo ang bagoong pag tinakpan ninyo ay hindi lalabas ang singhot. Lalabas ito. So, again, uulitin ko, si Maan Lapid ang nagpapapasok sa Clark. Etong si Maynard, yung kapatid ni Maan, kabudol fight. Si Sheila Go, kapatid ni Alice Go, after nitong hearing. Bakit? Diba? Tanong na, bakit? Bakit kayo nagbubudol fight kung hindi kayo ka-close? Diba? Yun ang katanungan ng bayan. Diba? Protector ka ba ng mga anak ni Lito Lapid? Risa Ontiveros. Hanggang dun lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung gusto ninyo pong i-download ito, ilagay sa YouTube, kayo na pong bahala. Wala po akong time dyan. Ilagay sa TikTok, etc. Basta ito ang dapat malaman ng bayan. Ang tanong natin kay Risa Ontiveros, protector ka ba ng mga anak ni Senator Lito Lapid? Yun lang. Salamat po.